Mag-i-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin, ito po, no? Isa lang po. Kung may oras pa, dadagdagan natin. Pero napanood ko po tong topic ni Senator Marcoleta tungkol po sa reaction niya sa tinatawag niyang quackcom, no? Yung mga kapalpakan, no? Ito kaya po niya tinatawag na quackcom, nagkukunwaring mga korte na hindi naman korte. Yun yung problema ng ating quackcom. Napakarami po, no? Napakarami niyo pong na-expose. Siguro itatry lang nating i-recall. Kasi gustong-gusto ko na mag-live, eh. Pagka pinatagal ko pa, pag nag-take notes pa ako, baka yung ngayon ko lang po kapapakinig. Alam niyo yung si Badong nabubuhay ako sa adrenaline, eh. Yung napakinggan mo ngayon, yung gustong-gusto mo na ngayon na sabihin, no? Kasi pag nag-take notes na ako, mawawala na yung ano, eh. Mawawala na po yung excitement, no? Kasi mapapanisan kumbaga, no? Habang mainit, kapapanood ko pa lang po ngayon, habang mainit na mainit pa akong gigil na gigil pa ako doon mag-react sa mga sinabi po ni Senator Marcoleta. Ayan. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Hindi po to in any order, ha. Sa order po to nung nasa utak ko ngayon. Kung ano po maisipan natin. Una po, na maganda yung mga punto ni Marcoleta. Ito pong quackcom. Talagang kaya po umattend dito si Tatay Digong, ang tansya niya, to expose, no, na maling-mali. Maling-mali itong ginagawa ng quackcom. At ang dami pong nakarealize. Sa totoo lang, no, habang nanonood tayo ng quackcom, ang akala po natin, sa totoo lang po, ang akala natin, all powerful sila. Pag kumontra ka sa kanila, contempt, eh. Ngayon po, in-expose po sa kanila ni Pangulong Duterte. Yung threaten lang po ni Pangulong Duterte, ano to? Ano ba to? Ikaw ba ay kay Brosas, di ba? Tatayo ako kay Brosas niya ba sinabi? Tatayo ako dito at uuwi na ako. Pwede palang gawin ng isang resource person yun. Tandaan po nyo, hindi po sila mga suspect. Sila po ay resource person. Makakatulong po sila yung mga iniimbitahan para sa ginagawang batas. Gumagawa po sila ng batas, eh. No, yung Kongreso, ang dami po, 'di ba, yung sinabi ni Pangulong Duterte kung paano niya barahin. Are you trying to investigate me? Sinabi niya rin doon kay Gutierrez, yung isa sa mga batang quackcom, mga young guns, no? Because we are in bakit mo ko tinatanong yan? Kahit kilala ko yan, napaalala lang natin, kahit kilala ko yan kung sino yung mga pito na kahit totoo yan, sabi ni Tatay Digong, kahit totoo yan, na may pito kong DDS sa Davao, sino ka para magtanong sa akin? You are putting them and their family in danger. Sino ka para tanungin ako niyan? Sampal po sa kanilang lahat yan, lalo na po sa mga abogado. No? Ang dami pong in-expose ngayon ni Marcoleta. Di ba, sabi, ayun muna, pahapiawan muna uli natin yung sinabi ni Tatay Digong. Ano sabi ng Gutierrez? Because we are investigating in aid of legislation. Then legislate. Gumawa kayo ng batas. Ang layo niyan. Ako, peace and order. Pinapatupad ko yung peace and order. Kayo, gumawa lang kayo ng batas. Hindi pala nila pwedeng pakialaman ng lahat ng bagay. Ini-expose sila ni Tatay Digong. Yung resource person pala, pag hindi na gusto yung tinatanong sa kanya,
Pwede pala niyang umalis, mag-walk out. Putya kung iba yun, iko-contempt ni Paduano yun eh. Marami palang na-expose, no? Kasi hindi naman po talaga sila korte. Ano po sabi ni Marcoleta? Nag-aanyo lang silang korte kaya sila quackum. O punta na po tayo rito sa mga hinirit talaga ni Marcoleta, no? Una po, kung kayo ay mag-iimbestiga ng EJK, tama yun si Cardema. Kaya lang, hindi lang talaga siya kasing husay ni Marcoleta magpaliwanag, no? Tama si Cardema. EJK. Hindi naman po EJK ng war on nakukuha niyo po ibig ko sabihin. Asan yung mga iniimbestigahan ninyo ng mga napatay ng mga rebelde? Ano man yan, Abu Sayyaf, NPA, mga asan po yan? Extrajudicial killing po yan. Asan po yung mga napatay ng mga adik? Naimbitahan niyo po ba yung mga napatay ng mga adik? Asan po yung mga napatay ng mga drug lords? Ibig niyo sabihin, wala po. Sa 30,000 na yan, na binabanggit ninyo na hindi natin alam kung saan, wala naman pong ganyang figura yung PNP. Nasan po yan? No? Nasan po yan? Yung mga testigo na yan na biktima nung kabilang panig. Okay. Ito pinakamagandang mga tanong kasi kahapon nagtatanong ako sino mga dapat imbitahin. Ano sabi ni Marcoleta? Simple, iba talaga yung mga matatalino, no? Yan talaga mga sinusukuan ko, yan talagang hindi kayang abutin ng isip ko. Sabi ni Marcoleta, para maging fair, dapat nag-imbita rin kayo mula sa panig naman ni Pangulong Duterte kung war on drugs ang gusto niyong pag-usapan. Bakit ni isa wala kayong inimbita na dating DOJ Secretary? Oh. Bakit ni isa wala kayong inimbitahan na dating PNP Chief? Para maging fair. Solicitor General, yung dating abogado ng Pangulo. Bakit hindi nyo sila imbitahan? Para maipaliwanag. Bakit ang tanging doon pa lang daw, no? Sabi ni Marcoleta, doon pa lang sa pag-imbita nyo na lahat may grind. Lahat po ay galit kay Pangulong Duterte dahil lahat lang ng galit kay Duterte ang inimbitahan ninyo. Nag-imbita kayo ng mga taong inipon nyo yung galit. Lahat lang na may galit. Bakit hindi nyo sila inimbitahan? Sila Aguirre, sino ba DOJ? Si Menandro Guevara. Para maipaliwanag kung bakit legal. Alam mo sabi ni Marcoleta, kahit Supreme Court, hindi po pwedeng pigilan ang Pangulo ng Pilipinas sa pagpapatupad ng kanyang programa. Programa ng Pangulo yun. Programa ng Pangulo yung war on drugs dahil nakita niya na kinakailangan niyang lutasin na yun. Lutasin. Yung problema ng droga dahil sa tingin niya, yun yung pinakamalaking problema ng Pilipinas at that time. Kaya nga po halos 90% ang kanyang approval and trust rating. No? Siyam sa bawat 10 Pilipino approve na approve sa ginagawa ni Pangulong Duterte. Dahil nakikita nila, yung nakikita ng Pangulo na problema, yun din yung nakikita nilang problema. At nakikita nila kung paano nilulutas ito ng Pangulo. Sa polisiya po, parang ang pinalalabas nitong mga quackum, masama ang mag-conduct ng war on drugs.
Sino po nagsabing masama? Palalabasin yung masama ang mag-conduct ng war on drugs? Eh yan po ang isa sa cornerstone ng kaya po pinakamataas na rating ng papaalis na Pangulo. Tunay na programa, tunay na may nangyari, hindi po yung kunwarian lang yung programa ng droga. Saka nakakitang bloodless dineklara ng Pangulo. O kita nyo ngayon, wala na bang karapatang manlaban ng mga droga? Ay, bloodless na, sumuko na tayo ngayon. Sige nga po, magpahayag nga po ang PNP ngayon na ilan po ang sumukong drug lord, ilan po ang sumukong addict. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, sa marahas na sinasabi ninyo, maraming napatay, maraming napakulong na drug lord at marami po, milyon po ang sumuko. Milyon po ang sumukong addict para magbagong buhay. Hindi po yung sumuko ay pinatay. O, hindi nyo nga masabi. Yan 30,000 na yan. Kwenta lang po yan ni Maria Reza. 30,000 na napatay. Kwenta lang po yan. Paano? Sinama na lahat. Nung panahon ni Pangulong Duterte, pati yata namatay sa mga atake sa puso at kung lahat. Alam niyo po ba? Ha? Ito real talk tayo Nung panahon po na COVID, ilan lang po ang namatay sa COVID sa Pilipinas? Ano po ang problema dun? Pucha, hindi na po magkanda o gaga yung punong-puno po yung susunugin. Ito po, sinasabi nyo, ang daming namatay na 30,000? Saan pinulot yan? Asan yung mga picture niya na pila-pila? COVID, ilan lang yung namatay dun, pero grabe. Okay. Programa po yan ng gobyerno. Sabi ni Marcoleta, kahit yung Supreme Court, hindi po pwedeng pigilan. Pwede pa ngang mareklamo pala ang Pangulo kung hindi siya tutugon sa problema. Yan po pala yun. Hinalal siya para tugunan ng problema. Ngayon yung tumugon yung Pangulo, putya, balak natin usigin dahil sa pagtugon. Ang pinalalabas ninyo, masamang-masama yung programa, paano? Lahat lang ng mga anti-Duterte ang inyong mga kinuwang mga resource speaker. Kaisa-isa, hindi pa resource person kaisa-isang congressman na naghanap ng ibang testigo. O napahiya kayo. Napahiya kayo sa kasama niyong congressman. Ano yung sinabi? Dapat gumawa daw na resolution, etc. etc. Sabi ni Marcoleta, hindi na kinakailangan. Kasi pag nag-imbestiga kayo, pag nag-imbestiga kayo, dapat parehas. Hindi na kinakailangan na gumawa na resolution dahil EJK yung pinag-uusapan nyo. So lahat sana ng EJK. Kasama yung NPA, kasama yung Abu Sayyaf, kasama yung mga drug lord. But wala bang na EJK yung mga drug lord? Wala ba na EJK yung mga addict? Kasi ang purpose ninyo, ang purpose ninyo, pasamain yung Duterte, usigin yung Duterte. Yung mag-amang Duterte, usigin. Dahil yung amo nyo, ang dami pong mga katanungan na in-expose po si Tatay Digong. At ngayon po, pinapaliwanag sa atin ni Marcoleta. Maganda yung tandem. Maganda po Yung ginagawa ni Luis Ron na pinapalakpakan. Kaya pala, sinasabi ni Tatay Digong, alam niyo pagod na si Tatay Digong. Napuna rin niya. Ako napuna ko yan, di ba?
Napuna ko yung ginawa nila, pagpapa-entra nila kay Trillanes, pagpapatabi nila kay De Lima, no? Alam niyo yun, yung hindi pala ginagawa sa korte yun. Yung isang judge, kinakailangan, mapakita sa simula pa lang yung kanyang pagiging parehas. Dapat pinapakita ng mga judge sa anumang korte na parehas siya. Ito papaliwanag natin yung sinabi ni Marcoleta. Malinaw na pero kinakailangan nating ulitin. Ulitin po para sa mga hindi nakapakinig. No? Maling-mali po at alam po to ng mga attorney, ng mga congressman. Nakakahiya po kayo. Ako po nahihiya. Yung mga hindi po abogado, lalo na po, yun yung problema sabi ni Marcoleta. Pasensya na po kayo kung lagi kong binabanggit si Marcoleta. Kasi sa kanya galing to eh. Yun, sa kanya ko lang kasi narinig tong mga bagay na to. Importante po, kung mag-aasta kayo, na kayo ay parang mga judge, kung hindi man kayo abogado, sana man lang may pinag-aralan ninyo yung mga ways of court. Ang nangyayari po rito sa Quacom, hindi na nga mga abogado yung mga chairman. No? Parang wala pa dapat may isa man lang na abogado. Wala po eh. Lahat sila hindi abogado. Kaya may abogado nga. Instead na mabigyan sila ng guidance, katulad nito ni Luis to, isa pa tong nanliligaw eh. Isa pa tong nanliligaw sa mga tao eh, si Luis to. Tsaka yung Gutierrez, abogado pala yun. Akala ko hindi. Kasi hindi mo alam. Alam nyo, alam po nila yan. Basic po pala yan sa mga abogado. Ako ngayon ko lang nalaman eh. Kaya tatalino ka rito sa mga Quadcom na to eh. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, sinasabi na natin to noong nakaraan eh. In-expose niya talaga to na pwede pala yun. Pwede kayong hindi umattend. Pwede kayong... Kaya tama si BP Sara eh. Yung sinasabi ninyo na hindi siya attend, sumusulat si BP Sara, hindi ako attend. Kaya nyo ba i-contempt? Ano ang power nyo to contempt? Kinukuha nyo siya bilang resource speaker. Hindi naman kay korte na pag ayaw umattend ng iniimbitahan nyo, pwede nyong isabpina at pag hindi pa rin umattend, pwede nyo i-contempt at ipahuli. Di ba? Okay, balikan natin. Alam nyo, sabi ni Marcoleta, mali na gagamitin mo. Hindi na lang po maipaliwanag ni Pangulong Duterte kasi wala naman siyang time para ipaliwanag eh. Hindi naman tatanggapin yung paliwanag niya. Pinagpapalagay ni Duterte na alam ng mga abogado to. No? Asan ba si Las Cañas? Asan inaano mo ko, merong instance doon na yung binabasahan mo ko niyan, binabasahan mo ko ng affidavit ng isang tao. Hindi ko nakikita eh. Yung affidavit eh. Sa korte po pala, no? Ito po ang pagkakaiba sa korte. Yung affidavit po mismo ng isang tao, binubusisi po yan. Una, dapat independent siya. Kaya po yung kay Garma, yung affidavit po ni Garma, hindi po pwedeng tanggapin ng korte. Alam nyo kung bakit? Nakakulong siya nung ginawa niya yun. Nakakulong siya. Yung Garma, yung affidavit po ni Garma, hindi po raw yan tatanggapin ng normal na korte. Alam nyo kung bakit? Sa korte po pala, pag may affidavit pa, unang kukwestiyonin yung paggawa mo ng affidavit. Kinakailangan ikaw ay malaya nung ginagawa mo yan. No? Malaya ka. Ibig sabihin, independent, gusto mo yung attorney,
Kaya ko questionin muna, ito bang affidavit na ginawa mo na gusto mong isalang natin? At saka dapat naroon yung tao. Kasi ko questionin mo eh. No? Sa akusado dapat sa tunay na korte, dapat magkaharap yung yung akusado at saka yung inaakusahan para ma-question ng abogado ng inaakusahan yung mga pinagsasabi nung nag-aakusa kung totoo. Eh po dyan, nakaharap na ba ni Pangulong Duterte si Garma dyan? Nariyan ba si Garma? Nariyan ba si Arturo Las Cañas? O, tignan nyo po. Resource person po ba? No? Kay Garma muna. Eh, sabi ni Marcoleta, alam niya, ginawa yung affidavit ni Garma, nakakulong siya sa Quadcom eh. Nakakontempt siya, nakakulong siya. Kung nakakulong siya, paano magiging independent yun? Nakakulong ka nga eh. Hindi ka nga malaya nung ginawa mo yun eh. Di ba? Kaya ko questionin ka kagad eh. Nasaan ka nung ginawa mo yan? Oh, nasa kustodiya ka ng House of Representatives. Paano mo sasabing malaya mong naisagawa yan? O, sa harap ng abogado, questionin ka muna dun sa paraan mo ng paggawa ng affidavit. Eh sila, affidavit lang. Hindi nga nakikita si Garma, hindi nakikita si Las Cañas, hindi nakikita si Asierto. Yun po yung purpose na magkakaharap kayo. Makikita po ng mga tao kung sino Okay. Katulad po niyan. Mali po pala yung ginagawa ni Luistro, no? According to Las Cañas, according to Las Cañas, according to Las Cañas. Asan po si Las Cañas? Hindi nagpapakita dahil papatayin ni Duterte. Kung hindi po magpapakita yung mga nag-aakusa, wala pong akusasyon dapat. Kasi hindi mo ano eh. So, yung ginawa po ni Luistro, alam mo, Congressman Luistro, expose ka po, no? Una, hindi ko pa alam tong rule na to, na expose ka na agad. Kasi pinaniwalaan nyo, no? Yun yung problema ng Quacom, kaya siya Quacom. Umaasta siya na korte, hindi naman siya korte. Ikalawa, yung kinakailangan naroon yung kung i-quote mo yung affidavit ng isang tao, dapat naroon yung tao para nako-question. 'Di ba? Kasi may sinabi po, meron pong pinahayag, binaliwala lang ng Quacom eh. Palibasa kasi, yun nga po ang problema ninyo, mga Quacom chairman. Hindi po kayo o wala po sa inyong abogado. Wala pong abogado eh. Kaya hindi nyo po makontrol yung hindi nyo alam kung kailan pwedeng itanong ang hindi dapat itanong. Okay. Katulad po nito, tinitake ninyo at face value buong lahat nung sinabi ni Las Cañas. Eh sabi nga ni Pangulong Duterte, Superman complex. May Superman complex yan. Ano po ibig sabihin? Biruin nyo lahat po ng lahat ng mga AJK naroon si Las Cañas, pati droga. Alam niya lahat. At yun ang pinagbatayan. Sino-sino nagbatay? Si Trillanes, si De Lima, okay lang yan. Dati na nilang pinagbabatayan yan. Yan lang nga pinagbabatayan nila, yung mga sinasabi ni Arturo Las Cañas. Wala naman silang personal knowledge. At saka ito pong, ngayon po ang nakakatakot, pati ito si Luistro, na umaastang napakagaling, umaastang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Si Las Cañas din ang kinukot. O sinabi na nga ni Bebot, sinabi na nga po ng dating sekretary ni Pangulong Duterte
Na piskal pa lang si Pangulong Duterte nung naganap yan, paano niya iuutos na rumesbak? Piskal pa lang siya. O, paano yun? Kung naroon sana si Las Cañas, pwede nilang tanungin yun. Yung affidavit mo na to, sinabi mo na, paano yun? O wala, hindi nyo matatanong. Kasi nga po, ang ginawa po nila, no? Ang ginawa po nila, nito ni Luistro, tinake niya na parang totoo na agad yung lahat ng sinabi ni Las Cañas. Yun yung problema ng Quacom. Ang pinakamagandang hirit ni Marcoleta, sabi niya, eto si Dilima, DOJ noon eh. Kung totoo pala, sa tingin niya, yung mga sinabi ni Arturo Las Cañas, bakit hindi siya nagsampa ng reklamo noon kay Duterte? Babalik tayo dun eh. Bakit wala kang nakitang kasalanan si Duterte? Hindi naman bago yan. Yung mga sinasabi ninyo, dati nang sinabi yan. Inulit nyo lang rito, wala kayong bagong sinabi. Dati na yan eh. Hindi nga pinakinggan yan dahil hindi katiwa-tiwala. Tignan nyo sinabi ni Marcoleta, lahat ng mga testigo nila, lahat ng testigo nila, hindi naman tatanggapin ng korte yan eh. Thank you very much kay Serrano Canada na nagbigay sa atin ng 10 Canadian dollars. R. Serrano, Canada. Hindi po tatanggapin ng korte yan. Okay. Ito pa po isang punto. Bakit po, ano po ang papel ni Dilima, ni Seljokno at saka ni lalong-lalo na po ni Trillanes? Ano po ang papel nila? Kamag-anak po ba sila ng biktima? ng AJK? Ano po sila? Biktima ba sila ng AJK? na bumangon na mag-uli? Si pwede, si Seljokno. Mukha siyang biktima ng AJK na nabuhay na mag-uli. Ano po yung papel nila? Bakit po sila nagsasalita? Sila pa po ba resource person? Bakit sila naging resource person? Sila po ba yung resource person? Si Trillanes po ba resource person? O siya yung nagko-command sa buong Quadcom? Bakit po naroon sila? Kung yung abogado po ni Pangulong Duterte, alam natin kung bakit naroon. Dahil naroon si Pangulong Duterte, hindi pinagsasalita. Sila abogado lang din sila. Bakit sila pinagsasalita? Nakita nyo po kung gaano ka-unfair. Ngayon po ang balita, nabanggit din nila. Wala na raw po yata, tinanggal na si Cardema. Kala ko ba pinag-iimbitan nyo pa si Cardema, bakit nyo tatanggalin? Maraming salamat po sa nagsabi na sira yung yung aking kasi dinistract nyo ako. Ano po ang papel nila dun? Bakit po sila naging resource person? Bakit po yung may mga papel sa AJK na tinatawag ninyo sa War on Drugs? PNP chief, wala po sila dun. DOJ nung panahon ni Duterte, wala po ron. Lahat po ng anti-Duterte pwede nyong gawing resource person. Tawagin nyo na lang pong anti-Duterte. Gawin nyo na pong Duterte investigation. No? Duterte Inquisition. Kapani-paniwala pa yung mga testigo nyo. Pero yung tatawagin ninyo kung ano-ano, war on drugs. Tapos, yung mga nagpatupad ng war on drugs, wala doon lahat.
lahat lang ng mga tumututol sa war on drugs, yun lang po yung inyong ano, para saan po? Bakit po sila naroon? Ang gaganda po ng katanungan eh. Di po ba? Ininom mo ba yung beer mo kahapon? Oo. Oo naman, sobra no. Ang mahal-mahal ng binayaran ko ron eh. Actually sa airport yun, hindi po ano yun. Hindi ko lang sinabi na nasa airport na ako para ngayon, kung totoo po kayo na gusto nyo pong makatulong sa paglutas ng problema, no? Kung gusto nyo po makatulong sana po, imbestigahan nyo, alam nyo yung mga tao. Lalo nyo pong iniimbestigahan yung mga Duterte, lalo po silang sumisikat. Yung purpose nyo na siraan yung mga Duterte, nasisira lang po yung mga Duterte sa Octa Arts Dancers Research. Pero sa mamamayang Pilipino po, lalo po sila nagiging kaabang-abang. Lalo pong, alam nyo, ang dami po nagbabayad ng press. Ang dami po nagbabayad, lalo na ngayon mag-eleksyon. Ang dami pong ano, no. Kayo po, libre. Nililibre nyo po yung mga Duterte. Hindi po sila nawawala. Hindi po sila nawawala sa, ano, sa kamalayan ng mga Pilipino dahil po sa ginagawa ninyo. Yung mga Duterte po lalo pong napapamahal sa mga Pilipino dahil po sa kagagawan ninyo. Pinagtatawanan na lang kayo ng mga Duterte pagkatapos nakita nyo po ba yung mga ngiting wagas ni BP Sara at ni Tatay Digong? Nakita nyo po ba yung mga reaction? Kalat na po ngayon. Sa TikTok, kalat na kalat. Kalat na kalat po sa TikTok. Akala nyo bida kayo? Bumibida po kayo? Kalat na po ngayon sa TikTok. Ngayon po lahat po ng in-endorse ni Tatay Digong, hinahanap na ng mga tao. Sino ba yung in-endorse ni Tatay Digong? Yan na lang iboboto namin para bumalik na tayo sa matinong pamahalaan. Ganito po yan. Kung nagugustuhan nyo po yung ginagawa ng Quadcom, iboto nyo po lahat nung kay Marcos. Kung ayaw nyo na po, sukan-sukan na kayo, no? Sa presidenteng walang pananagutan, kundi pag tinanong mo anong gagawin, anong magagawa natin? Kung yan po ang gusto nyo magpatuloy, tuloy-tuloy nyo po. Iboto nyo si Dan Fernandez, iboto nyo si Abante, si Chua, lahat po yan. Iboto nyo si Barber, iboto nyo po mga Romualdez, lahat po ng mga ano ni Marcos. At kami po, sana wag na pag nanalo po mga Marcos ngayon, wag na po tayong wag na po kayong tumakbo, mahal na Pangulo, lahat ng mga Duterte. Ibigay na natin sa kanilang Pilipinas. Mag-vlogger na lang po tayo lahat.